mentality shift, heightened awareness means let's move up to the last level of responsible leadership. Goal-oriented, fruit-oriented, result-oriented. Ang anak, overcomer. Discipline is one of the key traits the Almighty Father, through the appointed Son, Pastor Apollo C. Kibuloy, has desired for his sons and daughters to be instilled within themselves. To learn, such selected full-time miracle workers from different satellites have undergone military discipline through basic military orientation and training at the Covenant Mountain and Paradise Garden of Eden Restored, performed by each Ranger squad to learn how to conduct themselves in situation of contact with armed enemies while exercising mental alertness and team cooperation. Kailangan din mag-endurance, lalo na pag sa area. Daw gina-implement din na dili ka kay mag-relax kay anytime or anywhere. Maningil dito ang mga mo. So, gina-train ka sa endurance kung sa kaya mong buhaton as bilang sundalo sa amahan. Kini dako kayong tabang sa kuha nga mahimo gyud kung akong desire nga mahimo gyud parehas kay pastor, mahimong matured ang atong espiritu, o mahimong mahamtong gyud nga parehas sa atong appointed son. Though the military discipline was all geared toward forging the physical soldier from within for a physical battle ahead, standing side by side with the appointed Son of God as an army of goodness. Yan. Yan ang private army ni Kibuloy. Sila ang tunay na mga NPA. You guys. Pero claim ni Kibuloy na mga NPA daw kami dahil kami ay tumatayo at nakikipaglaban against sa kanya, no? Kami daw ay mga NPA. Lalong-lalo na si Senator Risa. NPA daw, pero sila pala yung NPA. Yan po ang private army ni Kibuloy. So, Kibuloy is dangerous. He is armed and dangerous. And why he is even more dangerous? Because he is crazy. Matagal ko na pong sinabi yan dito na si Kibuloy ay may private army at ang ating gobyerno ang nagbabayad, sinasahuran po sila dahil sila po ay nilagay sa payroll ng government ng AFP natin under Rodrigo Duterte po. No, si Digong po ang nagpa-facilitate sa mga training nito at sila po ay sinasahuran ng ating bansa. Pero sila po ay mga worker ni Kibuloy. Alam mo, nung nandoon pa ako no sa as pastoral, bawal kaming kahit artista, bawal kaming magsabi na gwapo. Bawal kasi wala talagang ibang gwapo, dapat si Kibuloy lang. Kaya halimbawa tulad kanina, sabi ko ang gwapo ni Ruben, kaya lang wala namang laman ng utak. O pag sinabi ko yan, marinig yan ni Kibuloy, nako, lagot ako kasi sabi ko gwapo si Ruben. Bawal kaming magsabi ng gwapo na kahit artista. Kasi siya lang talaga ang gwapo. Terorista po si Kibuloy. He is considered terrorist. If you are armed and you have private army and you terrorize people from the beginning, lalong-lalo na sa mga workers na lumabas dyan, na sinasabi na meron daw siyang angels of death, no? Ano bang ibig sabihin ng angel of death? At that time po, siyempre si Pastor Kibuloy, kilala naman at isang philanthropo na tumutulong talaga. So nag-courtesy call po yung aking
Director. Regional Director. Opo. O maaari nga, ano ba kailangan ninyo sa NBI? Ano ba maitutulong ko? So, tumulong yung tao. But, sir, remember, sir, yun nga, sabi nga ni Alice Stone, nandun pa siya kay Kibuloy. O therefore, hindi pa natin, wala pang aso si Kibuloy. Okay. Si Pastor Kibuloy at that time. Opo. Pero iba pong istorya, kung ngayon ay tumatanggap pa rin, ay Iba na yun. kakasigurin ko po yan. Iba na yun. Opo. Opo. Okay. Ngayon guys, let's discuss that. O nung time na yon, nung nandoon ako, tama naman siya. O, wala pang masyadong kaso kasi yung mga kaso dyan sa Pilipinas na di-dismiss. Tingnan niyo po sa record, Chief Santiago. Mula nung 90s hanggang early 2000s, ang daming mga nag-file ng cases pero nadi-dismiss po na hindi man lang napag-usapan kasi sa fiscal pa lang, sa mga judge pa lang, wala na. Kasi dahil dyan sa bullshit na courtesy call ninyo, philanthropy sa inyo, tumutulong sa inyo, sa mga malalaking tao, pero sa maliliit na tao ay inaapakan. Kinonfirm lang din ni Chief Santiago na okay lang daw na tumanggap ng money para sa NBI. Ganyan na ba ka-cheap? Ganyan ka-cheap, guys, ang NBI natin dyan sa Pilipinas, tumatanggap ng money from private citizen kasi wala silang, for what? Para sa kanilang para sa kanilang agency? Are you sure para sa kanilang agency yun? Or para sa kanilang mga bulsa? Hey guys, si Pacquiao ay nag-i-invest siya. Sabi ko sa inyo, maraming investment yan si Pacquiao sa mga agent NBI, PNP, SAP, tsaka DILG, DFA. Marami siyang mga investment sa mga agent, mga agency na yan. Kasi ako mismo nagbibigay ng mga envelope before. Marami po sa mga kingdom workers na mga foreigner, pero meron po silang Philippine passport. Nakakakuha po sila ng Philippine passport. Bago po tayo makakuha ng Philippine passport yan sa Pilipinas, dumadaan po tayo sa FBI, kumukuha po tayo ng FBI clearance. Bakit po sila nakakakuha ng FBI clearance? Hindi po sila mga Pilipino. Tapos nag-a-apply sila ng passport. Isa pa itong DFA diyan sa Davao. Yun lagi ang ang sinasabi nila. Love of money, tapos materialistic, katulad sa akin, they see, sabi nila, mga homeless daw kami kapag lumabas, and they see na pinagpala naman tayo ni God kahit papaano. Materialistic na naman. Wala talaga tayong lusot pala. Materialistic, tapos love of money, tapos kung wala ka namang material, wala kang trabaho, pordoy ka, curse ka. Wala kang papuntahan, kaya wag na lang silang pansinin. Oo. No, kung wala si Digong sa poder ni Kibuloy o kung hindi si Digong sumusuporta kay Kibuloy, si Kibuloy ay hindi mamamayagpag ng ganito. Yung mga criminality ni Kibuloy ay hindi umuunlad ng ganito. Pero bakit namamayagpag si Kibuloy? It's because of Duterte. Bakit si Kibuloy nagkaroon ng private army? It's because of Duterte. Ang ating AFP po ang nagtitrain sa mga workers ni Kibuloy na magkaroon ng ganitong training po sa pagsusundalo. They receive because ako mismo nag-abot eh. So, but I'm not sure kung nag-continuous yan until now. No? Pero narinig natin kay Kibuloy bibig mismo, sa bibig niya mismo. Sinabi niya, marami siyang kaibigan na taga-NBI. Sinabi niya nung he tried to threaten us, no, na kami daw ay
ipapahuli sa FBI, sa NBI, dyan sa Pilipinas, o sa mga PNP, kasi alam niya na protektado siya ng NBI. Mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. Gerang gusto nyo, gera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo. Hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo. Mga prostitute kayo. Kaya naglaganap yung mga kriminal natin dyan, kasi yung kriminal magbibigay lang ng pera galing sa illegal, katulad ni Pacquiao. Legal ba yung mga pera galing kay Pacquiao? Human trafficking, kami tinatraffic kami. Wala kaming alam na trinapic kami. Tapos kayo, tanggap lang kayo ng tanggap, and it's okay? Because he was a good man then? Only traffic young kids and rape grandchildren, and it's okay. Tapos ito pa si Ruben Padilla. Yung ano daw, yung tawag nito, yung death penalty, yan yung pinaka gusto niyang isulong. Pinaka high na tawag nito na parusa sa mga rapists. Pero siya mismo nagpo-protect ng rapists. 'Di ba, when you protect a criminal, that means you are just like them. Ang angel of death po ay sila po ang mga bayarang killer ni Kibuloy. Kapag kayo po ay isang worker na lumabas katulad ko, kung ako po ay nasa Pilipinas, matagal na po akong pinuntahan ng angel of death ni Kibuloy. Kasi ayaw po ni Kibuloy na itong mga information na ito ay magle-leak out. No? Kaya meron pong mga kasamahan namin ng mga workers na merong alam sa mga secret ni Kibuloy, sila po ay pinadalhan ng angel of death ni Kibuloy. At hindi lang mga workers, no, ni Kibuloy, kahit sino po na mag-go against kay Kibuloy, sila po ay pinapadalhan ng mga angel of death. Kahit yung mga pastor na bumapatikos kay Kibuloy sa mga preaching nila, maalala ninyo, may mga pastor na namamatay, tinitira sa ulo habang nagpe-preach. Angel of death po yan. Yan po ang angel of death, mga bayarang killer ni Kibuloy. At sino po ang nagpa-facilitate niyan? Yan si Inting Canada. Siya po ang nagpa-facilitate sa mga angel of death ni Kibuloy. Diba, tingnan niyo si Kibuloy at saka yung mga minions niya, super hypocrites. Tingnan mo, mga pastoral yan ha. Pero sinasabihan nila yung ibang pastoral na nagsasalita ng mga sinungaling. Even though they themselves experience the same thing that our witnesses are experiencing. Yan ang mga hypocrites ng mga tao. Akala nyo ba kung Duterte yung nakaupo dyan, lalabas itong ganitong pangyayari kay Kibuloy? Mai-expose to? Akala nyo yung pogo na yan, mai-expose yan? No. Kasi ayaw nila na imbestigahan sila. At yan ang layunin nila, kaya gusto nilang pababain si BBM at ilagay si Sara Duterte, si Inday Sara, para pagtakpan lahat ng ito. Quits na. Wala na tayong wala nang investigation. Wala nang tawag nito, wala nang mga kriminal sa nagtatago kasi free na silang lahat. Kaming mga worker noon, takot talaga kami kapag nagtantrum yan. Parang bata yan si Kibuloy, nagtatantrum siya. Sabi ko nga sa'yo, may may something in his head ba na hindi tama, may kulang talaga. Nagtatantrum yan lagi si Kibuloy. Kapag meron siyang nakitang hindi niya gusto, tantrum ka agad yan. Tapos wala siyang control sa kanyang emotion, kaya kung ano yung nakikita niyang bagay, ihahampas niya sa'yo. Pag malapit ka sa kanya, ihahampas niya sa'yo. Kung hawak niya ay microphone,
Nako, kahit gaano pa kamahal yung microphone na yan, hampas niya yan sa ulo mo. Tapos hindi niya magagamit yung microphone. Tapos tatawagin ka ng mayawa ka kasi yung microphone nasira dahil binatok niya sa ulo mo. Ganyan ang si Kibuloy. Kung naman, halimbawa, newspaper, ilang beses akong nasapak ng newspaper niyan. Kasi nagbabasa yan ng newspaper every morning eh. Tapos ako yung nagdadala ng kape o kaya tea sa kanya, yung breakfast niya. Tapos minsan, nagagalit siya. I don't know why, no? Hindi ko alam kung ano yung mga reason niya nagagalit siya. Kasi kahit may nakita lang siyang alikabok dyan o kung sino yung malapit sa kanya, yun ang nakakatanggap ng kung ano-anong parusa. Yung newspaper, lang niya yan, parang pinufold tapos sampa sa ulo. Sa ulo talaga yan. Walang ibang walang ibang tawag nito sa Bisaya, tugpa ng iyahang panghahampas. No? Walang ibang pupuntahan yan kundi ulo talaga. Yung NBI, Davao, hindi lang po direktor ang involved dito, pati mga agents po. Pati mga agents kasi sila po ang nagbibigay ng clearance sa mga hindi Filipino citizen na nagkakaroon ng clearance para kumuha ng passport. Ang tantrum episode ni Kibuloy, it's not unusual. That's actually very consistent, no? Almost daily basis na nagtatantrum yan siya. Para ba yung bata na spoiled ba na bata na pagka hindi mo napagbigyan, yung magkisi-kisi ba sa sa sahig? Tawag nga sa Tagalog. They flip their body on the ground. Ganon ang ni Kibuloy. Iba nga lang yung style niya kasi nanghahampas siya, nananakit. So, ano yung panawagan natin? Ano yung panawagan ko? And hopefully panawagan din natin na imbestigahan itong NBI Davao. Itong direktor ng NBI Davao, si Archie Albao, dapat imbestigahan at ang mga ahente dyan, mga agent dyan sa NBI Davao. Ilan sa kanila, ilan sa mga foreigners ang nagkaroon ng NBI clearance? Bakit nagkaroon ng mga NBI clearance para makakuha ng passport dyan sa Pilipinas? Hindi sila mga Filipino citizen, you guys. Thank you for watching mga kabayan. Please like and subscribe for part 4.